Ahead of time, nag-blanch na po ako ng broccoli. Yan. Malambot na po yan. Half cook na po yan. So, haunguin ko na po. Yan, tignan niyo po. Gandang tignan. Ganda ng kulay. Pati itong carrots, binlance ko na rin sila. Yan, no? Para hindi ko na siya piprito. Kung piprito, mas maganda, mas malasa siya. Kaya lang sayang itong tubig na kumukulo. Yan, set aside na po natin sila. Tapos nagpirito na rin ako ng talong. Yan, oh, ganda ng kulay. Set aside natin sila. Sarap niya, no? Sarap isaw-saw sa suka na may bagoong. Mag-isa na po tayo. Mainit na po ang ating kawali at ang mantika. Una po natin lagay itong bawang. Hintayin po natin ma-brown itong bawang para mas malasa. Lumabas na po ang aroma ng bawang. Tapos ano na po siya, medyo brown na po siya. So ngayon, isusunod na po natin ng sibuyas. Sa sibuyas, hiniwa ko lang po siya ng malilit na hiwa. Yan. Para maghalo siya sa sa ground beef mamaya. Hindi siya masyadong visible. Makalipas po ang 1 minuto, malambot na po ang ating sibuyas at translucent na po sila. Sarap ng amoy, oh. Grabe. So next step po natin, ilalagay po natin yung ground beef po, yung giniling na baka. Buburan po natin siya ng asin para may lasa na po siya mamaya. Maglalagay din po tayo ng paminta, sabay-sabay na yan para lumabas yung lasa ng mga ingredients natin. Maglalagay din ako ng 2 laurel. So hintayin natin matuto ang bandang ibaba. Ngayon, haluin na natin. Lumabas yung amoy niya, yung aroma, yung pagka-beef niya. Yun, no? So gusto nating mangyari yan, maluto siya at mag-brown siya para mawala yung lansa kung meron man. Ang gandang tingnan, no? Sarap ng amoy. Ang gusto nating mangyari ay ma-brown ng tuluyan itong ground beef para mas malasa siya. Yan, no? Nag-sizzle na siya. Sa puntong ito, pwede na po yan. So next step po natin yan, maglalagay na po tayo ng additional na ingredients. Lalagay po tayo ng konting toyo para medyo dark siya konti. Meron din tayong oyster sauce pampasarap. Yan, naparami yata ng konti pero okay lang yan. So haluin natin ng maigi para pantay-pantay ang lasa niya. Yan, no? Kung titignan niyo po, medyo dark na pong kulay ng ating ground beef. Yan ang gusto natin mangyari.
medyo dark siya. So continuously haluin natin hanggang well blended na po siya. Yan, makalipas ang isang minuto, mix na siya, well blended na siya. So ang next step natin, maglalagay tayo ng konting tubig. Konting tubig lang. Yan. Naisin lang natin. Tapos konting suka. Konti lang po. Ayan. Hayaan lang natin siyang kumulo ng mga 10 minutes sa mahinang apoy. Balik po tayo mamaya. Makalipas ang 10 minuto, next step po natin, maglalagay po tayo ng slurry. Yan. So haluin po natin agad para hindi mamuo. Yan o. Ang purpose natin dyan ay para maging thick yung sabaw niya o yung sarsa. Yan o. Kung sa tingin nyo medyo thick siya, add lang kayo ng konting tubig. Alalay lang po. Yan o. Medyo thick yung sarsa niya, so maglalagay tayo ng konting tubig. Ayan. Pasensya na po sa ingay sa kabila. Meron pong pumipito. Dilakasan ko na po yung apoy. So ang next step po natin, dahil okay na po yung consistency niya, lalagyan na po natin yung mga niluto nating ingredients kanina, yung mga gulay. Meron tayong carrots. Ayan. Pre-cook na po yan kanina. Ito naman yung broccoli. Sarap yan, grabe. Meron din tayong mushroom, yung nakadilata. Grabe, ang sarap niya, no? Ito naman yung pinritong talong. Sarap. San ka pa, boy? So, ang gagawin lang natin yan, haluin ng dahan-dahan. Grabe yan, no? Anong sa tingin niyo sa lutong yan? Pachamba ba yan o paldo? I-comment niyo po, ha? Tapos ilagay nyo rin po kung taga-saan kayo para mabati ko po kayo. Yan, no? So luto na po yan. Kung gusto nyo na medyo malambot yung mga gulay, pwede nyo pong maglagay ng konting tubig, tapos pakulo nyo po. Pero sa amin okay na po yan. Dahan-dahan lang po. Yung mga talong medyo yun, humihiwalay na po, malulusaw po. Yan. Sana nag-enjoy po kayo sa aming recipe for today. Pwede rin pong itong panghandaan, itong mga dating na holiday season. Yan, no? Mag-like po kayo sa mga videos namin. Subscribe na rin po kayo. Tapos mag-comment na rin po kayo ng mga good vibes. Hanggang dito na lang po. Luto na po yan. Sana gayahin nyo po itong aming recipe. Panigurado magugustuhan niyo po ito. Ang sarap po niya. Maraming salamat po. Ingat po lagi. Happy New Year po. Yan. Ayusin lang natin. Ayan, tignan niyo po.